hitik na hitik ang ating kamote sa kanyang dahon. So napakatataba. Ang gaganda. So ito na din ang ating update ng ating Cardava guys. So papakita ko sa inyo. So ang advantage nito guys, ang advantage ng intercropping, so magandang hapon sa inyo mga kasamsaka. Ito na naman ang inyong kusinerong Moreno, Juren Colmo, para handugan kayo ng mga panibagong content na kung saan mga kaibigan gusto kayong i-welcome sa mundo ng paggugulayan. So ngayon mga kaibigan, eto, papakita namin sa inyo ang aming intercropping or multi-cropping nating tinatawag, na kung saan nagtatanim kami ng dalawang produkto o dalawang plants sa isang taniman. So na kung saan ngayon tatanim kami ng Cardava, so while waiting, nagtatanim din kami ng aming mga talong. So ngayon, nasa mga 4 months and a half na ang ating Cardava. So while waiting din, nasa 2 months and a half na ang ating mga talong, na kung saan ang talong natin ngayon ay namumunga na. So ito yung mainam sa pagpa-farming, at marunong ka mag-maximize ng inyong lupa na hindi lang sa isang produkto ka kumikita. So ngayon gusto kong ipakita sa inyo kung paano ang pamamaraan o pag-technology ng intercropping or multi-planting na tinatawag. Ito nakikita ninyong mga kaibigan, ito na yung status ng ating Cardava ngayon. Ito, so marami ng seedlings or yung mga followers niya. So nakikita natin ito, nasa 4 months and a half pa lang siya. Subalit na tapwat, ngunit ang ganda na ng kanyang tayo. Meron na tayong pwedeng pagpilian na mga followers. Pero ito mga kaibigan, kailangan natin itong i-control natin ito para naman pipili tayo ng sword type na klase ng ating follower, para naman while nagbubunga itong ating mother, ito yung mother natin, then ito din, pagdating ng panahon, siya na din yung kasunod. So hindi na puputol ang ating production kasi nagkakaroon tayo ng aging, kumbaga. Nagkakaroon tayo ng stage aging. Meron tayong mother, at the same time, meron tayong follower. So ngayon, tutur ko kayo sa ating 4 month and a half old na Cardava. And then sa ating ding talungan. So ito mga kaibigan, nakikita ninyo ngayon na maganda ang tayo ng ating Cardava, na kung saan meron din tayong mga follower. Ito, meron tayong dalawang followers. Pero sa tingin ko, hindi ito ang magandang klase na follower nating iiwan. So mag-aantay pa tayo ng panahon pa na tumubo ang kanyang ibang mga follower, kasi sa nakikita ko parang water sucker siya. So ang hinahanap kasi natin, ang magandang tayo is yung sword type na medyo mataba din, o mataba din talaga. So para naman yun yung kasunod niya dito. So ito na yung standing ng ating Cardava. So ito din, meron din tayo dito. At the same time, meron din tayo ditong talong. Ito na yung talong natin, ang 2 month old na talong natin. So ito din yung Cardava natin. Tingnan nyo, ang tataba ng kanyang mga dahon. At the same time, ang kanyang trunk is napaka-green, very stable. Very stable ang kanyang trunk. So ito yung tinatawag natin na water sucker. So itong water sucker kasi mga kaibigan is hindi ito productive na klase ng follower. So kailangan natin itong i-control at tatanggalin natin ito. Mag-aantay tayo ng mga panibagong mga follower na sword type na magandang klase, at yun yung susunod ng ating mother na saging. So ngayon mga kaibigan, papakita ko sa inyo ang aming 2 month old na talong, at meron na siyang bunga. So ito, diba? This is a 2 month old na talong na kung saan meron na tayong bunga. So ito yung first bunga niya, and napakalusog, diba? Sa nakikita ninyo, malambot din, then class A to. Pero since first bunga niya yan, meron pang mas magagandang mga bunga na darating. So ito na yung standing ng ating talong. So ngayon, ito din, tutulong ko din kayo sa ating Cardava. Ito na yung sa mga nagtatanong dyan sa mga Cardava ninyo, or sa kung meron kayong mga Cardavahan, pwede din nyo itong gayahin. Pwede nyo din mag-intercropping, hindi lang din naman talong ang pwedeng itanim sa ilalim. So pwede din yung mga short time crops lang, yung mga tag 3 months or 4 months old lang na cropping, na kung saan pwede na siyang mamunga. Pwede din sa ilalim dito is kamatis or atsal. So ito na yung estado ng ating Cardavahan ngayon.
O sa kasalukuyan guys, ito na ang estado ng ating Cardava. This is a 4-month-old Cardava. Hitik na ang kanyang mga dahon. Ang kanyang tubo ay napakaganda na. At the same time, ang ating kamote ay napakataba. Ang tataba ng ating mga kamote. So ayan, ito na yung sweet potato project natin. Nag-intercropping tayo. So kung dati, ang ating intercropping doon sa kabila ay Cardava and mani or peanuts. Ito naman ay Cardava and kamote or sweet potatoes. Na kung saan ito ginagawang kamote delight, ginagawang kamote Q. So ito din ay ginagamit natin sa ating tindahan. So sinadya talaga natin na magkaroon tayo ng kamotihan or sweet potatoes. So ngayon ang ganda na ng ating namumulaklak. So ngayon papasukin natin yung area. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda ang tubo ng ating kamote. So ayan, this is a land full of leaves. Hitik na hitik ang ating kamote sa kanyang dahon. So napakatataba, ang gaganda. So ito na din ang ating update ng ating Cardava guys. So papakita ko sa inyo. So ang advantage nito guys, ang advantage ng intercropping, while waiting sa ating Cardava, meron tayong aanihin. So this is a 2-month-old kamote. So after 1.5 to 2 months, pwede na tayong mag-harvest ng ating kamote. So multi-cropping, at the same time multi-earning din tayo. So hindi lang tayo kumikita sa ating Cardava, kundi kumikita din tayo sa ating kamote. Yun yung in-integrate natin sa kanyang ilalim. So ito na yung standing ng ating Cardava. So sa baba din kung titingnan natin, ito na din ang status ng ating, ayan, ang ganda tingnan, di ba? Mayroon talaga mga bulaklak guys. Ito violet. Ayan. 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 Ang lawak, ang ganda tingnan ng mga dahon. Talagang ang lulusog at ang tataba. At the same time, ayan na po ang ating Cardava. So ang ganda tingnan. So talagang nakakawala ng stress, nakakawala ng problema. Kasi nakikita mo yung pinaghirapan mo. Ang ganda. So aantayin na lang tayo ng mga 12 months. So mga 1 taon pa para mamunga ang ating mga Cardava. But yan naman, pag may tiyaga tayo, may nilaga. Pag meron tayong itinanim, meron din tayong aanihin. Okay. So antay-antay lang. Kakaroon din tayo ng produkto sa ating Cardava. Ayan. But worry no more, kasi magbibigay na produkto sa atin ang ating mga kamote. Ayan. So pwede din itong gulayin guys. Ito, diba? Ang tataba. Talagang kakaroon tayo ng motivation na ipagpatuloy pa ang ating ginagawa, kasi nilalakbay natin ang tamang landas. Bawat pawis, oras at panahon na ating ginugol dito ay nagkakaroon ng reward. So ito na yung reward natin. Hindi na sasayang ang ating panahon. So di ba? Kakaroon tayo ng motivation na pagpatuloy pa. So sana ma-inspire namin kayo na kumilos din, magkaroon din ng potensyal sa pagsasaka. Discover your own expertise. Discover your own learnings. Magkaroon lang kayo ng motivation sa sarili. Karoon lang kayo ng tiwala na kaya natin. So first timer ako sa pagtatanim ng gulay, first timer din ako sa pagtatanim ng Cardava. Pero medyo batik ka na din tayo sa pagtatanim ng saging na Cavendish, yung pang-export. So medyo doon din ako kumukuha ng ng technology sa ating Cavendish. So swerte nga lang itong Cardava kasi hindi siya masyadong time consuming at hindi masyadong magastos. So meron din nagtatanong dyan, bakit daw anong nangyari
bakit ako nag-move or nag-transfer ng plants na kung saan from Cavendish naging Cardava tayo. So isa lang po yung sagot, ito lang po yung sagot, ito lang po yung ipinapakita ko sa inyo ngayon. Yan na po yung sagot natin, kasi nagkakaroon ako ng mas aliwalas na pananaw dahil nag-enjoy ako sa integrated farming. So before kasi puro saging lang nakikita ko. Before kasi ang nakikita ko ay puro lang Cavendish na saging o yung saging hapon na tinatawag. But ngayon, nagiging multidimensional o nagiging mas malawak ang ating interes at kaalaman sa pagsasaka. So hindi ganun kalaki siguro ang kikitain natin sa ating Cardava, but for now kasi meron talagang potential ang Cardava sa market or even sa international market. Nagkakaroon na siya ng pangalan, ng sariling pangalan. Sooner or later, Cardava na to ay magkakaroon na ng puwang sa local and international market. And actually dito naman sa local market, meron na talaga siyang pwede nating pagdilan. And then soon, meron na din naman sa international market. Pero yun lang, as of the moment, enjoy muna natin ito for personal consumption at consumption ng ating tindahan. So ito na ang update natin sa ating Cardava and Kamote project. Ito guys, ang inyong kusinerong Moreno, and thank you for watching, and we'll give you more updates to come. See you! Water sucker.